Hi guys, and today is sweldo time and na-withdraw natin kahapon pero hindi ko siya na-withdraw talaga sa bank, so I lost some ATM fees along the way. First, let's check kung nabayaran ba natin yung ating mga bills for the first half of June. So actually nabayaran naman. Mortgage, S-loan, yung insurance, yung electricity, may ano na eh, doble-doble no, may yellow na nga ano pa. Yung CIMB, nakapag-market din ako. Yung CIMB, nabayaran ko to, hindi 5,000. May advance na 2,550. Tapos, yung SPay, ito yung ano, kasi usually, yung funds ko, pag galing sa sweldo, nilalagay ko sa BPI. Pero 2 araw na po down yung BPI. So anyway, yung ginawa ko, nanghiram muna ako sa GoTime ko. Sa travel funds ko, saka ko siya nilagay sa Maribank para makapagbayad ng SPay ko. So yung SPay ko, nabayaran na to. Parang 6,599.13. So, nabayaran na rin yan. Yung araw, we have to pay Globe and LastPay. So, ito, I must, ano ba yan? I also learned that kailangan ko merong parang backup account para makapagbayad ng bills. So, I was thinking baka mag-open ako na Metrobank. So, kasi inaccessible talaga yung BPI eh. So, what if mangyari na naman ulit yun? 'Di ba sa next sweldo? So, paano ka makapagbayad ng bills? So, okay naman, andyan naman yung Maribank GoTime. Pero saan ba manggagaling yung pera, 'di ba? Galing pa rin sa yung may physical na branch na bangko. So like BPI, Metrobank, RCBC, Union Bank, etc. Ayokong mag-Union Bank dahil meron akong bad experience with Union Bank. Like now, hindi pa rin na-solve yung 6,000 na hindi ko alam bakit kinakain ng Union Bank yung 6,000 ko. Wala naman akong ano sa kanila. Utang na sa kanila. I did have a personal loan and credit card with Citibank, pero lahat yun settled na siya. And then suddenly, when I reopened my online Union Bank, kinain yung trial deposit ko ng 1,000. Yung entertainment funds ko sana na umabot ng 1,000. Doon ko nilagay, kinain niya. So parang no thanks. Hindi ko alam bakit may ganon. So anyway, going back, baka mag-open ako ng ibang alternative bank to BPI. Kasi usually BPI lahat eh. Andun lahat ng utang ko. So, dun din ako kumukuha. Yun din yung checking account ko na dun manggagaling yung pambayad ko ng mga bills. So, anyway, itong LastPay, mas malaki itong LastPay eh. 9,014.45. Yung Globe natin is at 4,494.84. So, usually, nira-round off ko to pag magpapasa ako ng money from the bank. So, ayan. Si Payday 1, pumasok na po siya kahapon. Okay. So, dito na naman tayo sa ating paycheck date June 15 to 30. So, yung natin is yung first. So, if i-fill up ko muna ito guys ha. Yung mga expected income natin sa pero syempre yung i-alat muna natin is ito muna yung dumating, hindi pa natin later, pero i-count na natin to. Okay, so if
Hindi ko alam, makakaliit lang. So, sasama ko pa yung diliin, kapili na siguro. So, yung total natin is so ngayon, dahil isa pa lang yung lumabas, yung sweldo pa lang. So, hindi natin muna i-mind to. I-ano natin kung ano yung lalabas ha, na mga bayarin. Yung SP, syempre kailangan ko bayaran ulit yung go time ko kasi hindi naman yun siya doon for the SP eh. So, lah, check ko nga yung last pay, baka iba na pala yung tumaas nga. Ayun, gumagana na. Pero loading pa rin. Ano ba yan? So, wala pa tayong credit card. Naglolo ko pa yung app. So, usually, yung home credit helpers at smart, sa ano ko na siya, sa second paycheck ko na siya kinukuha. No, so, yun. Pero, lagay na lang natin. Malay mo, ma-cover siya ng ano. So, usually, lagay na natin 29. So, actually, negative tayo ng 3,000. Pero, okay lang yan dahil may daily income pa po na hindi ko na po nilalagay. So, walang ano yan eh, kasi unpredictable po siya. So, yun. So, yung kaya ng 2.8 natin, lagay natin ha. 28 pala. Hanggang dito muna tayo. Magkano tayo ng ibang kulay. Ayun, red. So, if hanggang dito, 20,315. Tapos, pagdadating si H, kukunin natin ito. So, pwede half ng personal loan, si H yung magbabayad. So, ito covered ng salary. Ito kay H. Tapos yung iba sa PF na at sa daily income. So, ito PF, daily, salary number 2. So, ayan. So, at least, diba, klaro tayo. Considering, lagay natin 4,000. Okay, so welcome back guys. Power outage yun. So, actually, naglaan na ako sa savings challenges. Naglaan ako ng 1,600. Meron tayong konting naipon for credit card and SP. So, ititik na to natin in consideration. Actually, hindi pa to kasi tingnan pa natin. Nag-iwan ako for saving. So, baka hindi na siya magbabalance eh. So, credit card. Separate talaga yan. Ayan. So, sa SP, may ibabalik po tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6,600 na kinuha natin sa Go Time. So, yung credit card natin magiging 6,600 to Go Time na. Itong Lazada will get 9,020.
natin 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9,000. So, yung 20 dito. Okay. So, $9,000 plus, pero ang totoo niyan is 9,020 lang talaga siya. So, ayan. Baka kaya pa, no? 8,000. Kaya pa ba? Parang, ano. And then, we have our BPI person. Ay, globe pa. 1, 2, 3, 4, 4,500 muna. Kailangan ng 200. Teka. Ano ko dito, ha? Kung meron akong change. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, isang 500. So, i-change natin yan mamaya, ha? Okay. So, meron tayong 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 4, 7. Globe. 4,000. So, wala na, guys. Wala na tayo. Ano na yung sweldo natin? Paubos na. Tapos, kaya pa ba? Mag 4,000 sa, ano, yung BPI personal loan. Sige. 1, 2, 3, 4. Okay, 4,000 BPI personal loan. So, this is partial. Okay. So, mga around 24,000 tayo dito. Puro round off, di ba? So, this is what is going back to the bank. Tingnan natin yung ano natin, yung balance natin. Dapat parang 1, 1, 5, 2, 2, 5, 3, 3,300. So, 500 lang yung na ano. So, anyway, tingnan natin. Kasi yung na-save natin, yung i-deposit natin, 6,600. 2,000. Ba't ba 200 yun? Ano ba yan? 2,000 plus 9,147 plus 4. 26,400. Offline ko na lang to ika-count ulit. 26,400 minus 28,300. So, actually, dapat 1,900 na lang eh. Kasi, may na-allot na akong 1,600 dito. So, anyway. Ayaw mo ba niyan? So, ayaw mo ba nun? Ganon. Ilagay na lang tayo ng spending buffer. Na 500. Ima-mark na natin yung may mga funds na nakalaan na para sa bank. Ayan, sipagan pa po natin, guys. Diba, if nag-rely lang ako sa sweldo ko, wala talaga. Bakit may sobra ako? So, 1,900. Okay.